forever. There you go. Long life. Birthday at any occasion. I love it. Ayan. Tapos, lalagyan na natin siya ng Soup. Yum. The famous soup of Masuki. There you go. Ang sarap! Tingnan niyo, fresh na fresh ang mami ko. I love my mommy! Kulang na lang eh, yung mga ano. Kasi actually, marami ito pwede mo isahog eh. They have chicken, they have beef, they have wonton, and everything else. Guess what I'm eating downstairs and what I am now eating upstairs? Kahit saan floor, pwede kumain, no? Katakawa talaga. Uy, thanks, Miss Willen. Maraming salamat din po. Thank you. Okay. Mag-share sana ako, pero wag na lang. Babalik ko agad ang unang hinit. Diyan lang kayo. Tagulan na naman at kasabay nito ang banta na dala ng dengue. Ayan, yung nakikita ninyo, ito po yung tinatawag na halamang tawa-tawa. Ayan, ha? Sa katunayan, ito pong halamang tawa-tawa ang isa sa pinag-aaralan po ng DOST na maaari maging gamot laban sa dengue. Talaga nga bang tawa-tawa na ang sandata natin kontra dengue? Yan ang ating aalamin ngayong umaga. Kasama natin si DOH Assistant Secretary Dr. Eric Tayag. Dr. Tayag, good morning. Good morning, Susie. Yan. Base pa sa mga ginagawang pag-aaral, totoo po ba na ang tawa-tawa ay posibleng maging lunas sa dengue? Susan, alam mo, matagal nang pinag-aaralan yan ng DOST, 2 taon na yan. Sapagkat ito ay na-report ng mga gumamit na di umano na nang ginawa nilang parang tsayan, ay gumaling yung mga bata. Subalit, may tungkulin kami sa Department of Health na ito ay maging ligtas at kung ito may benepisyo nga, Susan, kailangan mapag-aralan. Yan ang ginagawa ngayon ng DOST. Ito nakikita niyo, ito yung mga roadside grass nga lang, di ba? Gusto natin paliwanag, Susan, yan, sapagkat yung mga nanonood ngayon, basta baka ang tawa-tawa ay kinukuha na lang kasi roadside nga yan. Iba-iba pong variety yan. So ngayon, ang ginagawa ng DOST, kinukuha nila yung mga chemical. So kung ilan yan, palagay ko na-isolate na yan ng DOST. Inaalam ngayon kung ano ngayon ang candidate doon for na pwedeng magamit natin sa dengue. So ano yung mga, kasi di ba lalo na ngayon medyo tumataas na naman yata yung kaso ng dengue dahil tag-ulan na naman, ano? May mga sasabihan, gumamit na lang tayo ng tawa-tawa. Ano ang gusto niyo bigay na paalala sa kanila? Doon sa mga nakaranas ng improvement matapos kayong gumamit ng tawa-tawa, alam nyo, pag uminom kayo ng tubig kasi, fluids, electrolytes, yun ang pangunahing lunas natin sa dengue. Kaya nga yung mga batang may lagnat, magkakaroon ng rashes, nagsususpecha kayo ng dengue, dapat pinaiinom niya na ng Orisol. Kaya nataon, nung pinainom nyo nung parang tsaan ng tawa-tawa, ay gumagaling sila. Subalit, ang importante ho rito, baka iasa nyo lahat sa tawa-tawa. Tandaan nyo po, marami yung magkakasakit ng dengue ngayon kung hindi nyo po hinahanap yung mga pinamumugaran ng lamok. Ano na ba yung status ng pag-aaral ng DOST? Sabi nyo nga, mga 2 years ago pa nagsimula yung pag-aaral nila matapos ma-report sa kanila na may mga gumaling daw, ano? Dahil uminom nitong tawa-tawa. Umaasa kami na magiging matagumpay yung pag-aaral ng DOST. Katunayan na hindi lamang dyan sa tawa-tawa kami tinutulungan, yung OV-larvae trap na sinimulan namin ipamahagi sa maraming lugar sa bansa. Ngayong taon nga, pinamahagi yan sa mga paaralan dito sa buong bansa. At umaasa kami na ito ay makakatulong sa kampanya natin laban sa dengue. Kasi Susan, alam mo, as of June 23, umakyat na sa 39,406 ang kabuuang kaso ng dengue sa ating bansa. At umabot na sa 246 ang naibalita naming patay na. So ano ho yung yung mga gagamit ho nito, kung talaga hindi mapipigilan, lalong-lalo na siguro doon sa mga liblib na lugar, Doc? Kung gagamitin nyo yan, tandaan nyo lang, bantayan nyo yung bata, yung mga warning signs, biglang sumakit yung tiyan, nagsuka, nagdugo ilong, ihinto nyo na yung tawa-tawa, dalhin nyo na ho sa ospital. Sapagkat hindi ho nakakatawa pag naging seryoso ho lagay ng mga bata. Okay, maraming salamat po. Si Dr. Eric Tayag, Assistant Secretary po ng Department of Health. Ayan, paalala ho natin, kung sa paghanap po ng mga posibleng lunas sa dengue, importante po na nasa ating kamay pa rin yung mga susi para maiwasan ng dengue, gaya ng
pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. At gaya nga po ng sinabi ni Doc, kung sakasakaling iinom kayo ng paiinumin nyo, ang mga taong may sakit na suspecha kayo na dengue, importante pa rin na matingnan ng doktor at madala po sa ospital. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat, Susan. Okay, babalik po ang unang hirit.